Amen. Thank you, Lord. Amen. Mabuti po ba si Lord? Amen. Napakaganda po ng ating worship, no? Alam niyo po ba talagang si Lord, di ba? He is, di ba, ang love nga ni Lord, ano siya, indifferent. Di ba, sa colors, there are different shades of color. Si Lord din, yung love niya, has different shades, has different levels, di ba? Di ba may time nga, pag nabasa natin yung salita ni Lord, one time, ito yung message na dumating sa'yo, yung sinasabing, ito yung nagrema sa'yo. But another time, sa susunod na mga panahon, nabasa mo na naman yun, iba na naman yung dating sa'yo. Di ba? So, the Lord is always present. The Lord is always present sa buhay natin. Amen? Sa kung ano yung situation natin ngayon, sa kung ano yung meron tayo ngayon, yung mga uh, binabattle natin, di ba? The Lord is always present and He hears and He knows everything that we have right now. Everything that we have even in our hearts, di ba? Kala natin, yung mga nasa puso natin, tago na, no? Pero sa Lord, we are open book sa Lord. So nakakatuwa lang, di ba, na sa worship natin, nakikita mo yung pinakabata dito sa atin, yung pinaka-baby. Marunong mag-worship sa Lord. Amen? Marunong siya magtaas ng kamay. Marunong siyang magpuri sa Lord, di ba? Parang sa atin ba, parang, di ba, kung yung pinakabata, yung pinaka wala pang muwang, kaya magpuri sa Lord, paano pa tayo, di ba? Na alam natin yung mabuti na mga ginawa ni Lord, di ba? Why won't we praise the Lord Jesus? Amen? Ba? Bakit magkakaroon pa ba tayo ng dahilan para hindi natin purihin si Lord? Ba? Wala. Kasi nga, kahit nga even the is innocent child is able to worship and praise the Lord. Yan. So, thank you, Lord. Ayan. So, before we go to our sa ating pag-uusapan ngayong umaga, let's pray. Lord, we thank you, Lord Jesus, Lord, Father, in heaven, Holy Spirit, Lord, in the mighty name of Jesus, Lord, na patuloy niyo po kaming pinapalago, Lord God, patuloy niyo po kaming kinakausap, Lord God. Patuloy po, Lord God, na pinapaunawa mo sa amin, Lord God, mula sa maliliit na bagay, Lord God, hanggang sa malalaking bagay, Lord, in natural and spiritual, Lord God, na ikaw po ay nangungusap, Lord. We thank you, Lord, for opening our eyes, our hearts, Lord God, and Lord, for making us grow, Lord God. And Lord, even though, Lord God, that growth, Lord God, yung paglago na yun, Lord God, sometimes meant, Lord God, that we have to break ourselves, Lord God, for us to be able to follow you and to be obedient to you, Lord God. Lord, we thank you, Lord God, for your grace, Lord God, for in our own will, Lord God, di po namin ito kaya, Lord God, but by your grace, by your love, and by your mercy, Lord God, we can do all things, Lord God, through Jesus, Lord God. Lord, sa umaga pong ito, Lord God, ikaw po ang magsalita, mangusap, Lord God. Lord, ikaw po ang kumilos at mapapurihan, Lord God, sa aming kalagitnaan. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Ayan. So, dagdag ko lang, no? Sabi nga, ang ano daw yung nag-iisa na pwede mong dalin sa langit? Anak mo. Ayun. So, natutuwa lang ako, di ba? Kasi talagang si Kayla, talagang praise talaga siya, no? So, di ba? Yun daw yung nag-iisang kaya nating dalin natin sa langit. Yung mga anak natin. So, we, as parents, di ba, are responsible doon, accountable tayo doon sa ganoong bagay. And sobrang laking kagalakan din ng Lord yun, di ba? Once we na nililid natin yung mga anak natin sa Lord, di ba? Anong kagalakan ni Lord sa heart niya yun? Pero di ba, but still, katulad nga sa kanta kanina, sabi nga ni Deacon Arlemy, di ba? Tapat si Lord, faithful si Lord even when at times that we are not faithful. So sabi ko, Lord, ang faithful mo talaga, no? Yung faithfulness ni Lord does not depend on your situation. So, even when at times na kinalimutan mo si Lord, nagpakasama ka, lahat na lang ng meron,
nilabas mo sa puso mo. 'Di ba? But still, God is faithful to that person. 'Di ba? God is faithful to that person and to you and to you and to you. God is faithful to everyone. God is faithful to His word. So, He never changes. Amen? So, kapag may mga knowledge tayo na, ito, bakit ganito yung ginagawa niya? Di ba? Kristiyano siya, ganyan-ganyan. So, parang yun pala yung sinasabi ni Lord, no? Faithful si Lord kahit sa kanya, kahit sa'yo. So, walang pinagkaiba yung pagmamahal ni Lord sa kanya, sa'yo. Sumusunod man kayo, hindi. Mahal tayo ni Lord. Amen? And that is how, kung paano tayo gusto ni Lord maglakad. To love the Lord, di ba? First and foremost, to love the Lord with all your heart, soul, and mind, and to love others also. Kahit na hindi sila kamahal-mahal, if you want to obey the Lord, you should break yung will mo. Di ba? Sobrang masakit yun, di ba? Kasi marami tayong pwedeng ilatag. Lord, kasi ganito. But when the Lord calls you to love those unlovable, will you break for the Lord? Amen? Will you break those who persecute you, those who mock you? Will you break for that? Paano kung si Lord na nahingi sa'yo noon, di ba? So, mahirap na bagay yun. Oo, totoo. Pero si Lord, may grace si Lord. Amen? Amen? May grace si Lord, di ba? Amen? Amen. Ayan. So, thank you, Lord, for your grace. Ayan. So, pag-usapan po natin dito ang ating pinamagatang. Ang sabi po dyan? Ayan. Hold on to what's true. Sabi doon, hold on to what's true. Ano ba yung katotohanan? Sabi mo, kumapit ka ng mabuti sa kung ano ang totoo. Amen? Sabi mo sa sarili mo, hold on to what's true. Ayan. So, di ba, kailangan din, binideclare natin sa sarili natin yan eh. Kasi, we are declaring in ourselves and even doon sa any principalities, di ba, that we declare to the truth of God. Amen? So, hold on to what's true. Sabi po dyan sa next slide. John 14:6, ano ba yung true? Ano ba yung truth? Sabi doon, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So ano ba yung totoo? Ano ba yung katotohanan? And sinagot ni Jesus yun sa John 14:6, that I am the way, the truth, and the life. Walang ibang nagsabi niyan, walang ibang nag-proclaim niyan na siya ang katotohanan, di ba? It is only God, it is only Jesus that declared that He is the truth, the way, and the life, and no one comes to the Father except through me. Amen? Amen. So, ganun talaga yung, ayan. So, we are defining kung ano ba yung katotohanan. So, alam natin, ang katotohanan is equals to Jesus. Di ba? Everything na, kung sino si Jesus, siya yung katotohanan. So, ibig sabihin, lahat ng sinabi ni Lord Jesus ay katotohanan. Amen? Amen. And ang katotohanan din na sinasabi niya, siya lang yung daan papunta sa Father in Heaven. Walang iba kundi lamang kay Jesus. Amen. So yan. So we are just establishing yung truth. We are establishing yung truth na sinasabi ni Jesus ng ating Panginoon. He has defined it in John 14:6. Ayan, amen. So, sabi po sa Matthew 24. Ano po na sa next slide? Sabi, if Jesus is the truth, how do we know if we live our lives in His truth? Diba? Kung si Jesus, diba sabi, si Jesus ang katotohanan, paano natin masasabi na tayo din ay namumuhay doon sa katotohanan na sinasabi ni Jesus? Yan, namumuhay din ba tayo doon sa sinasabi ni Jesus? Ano po sabi sa next slide?
Ay, wala pa pala tayo dyan. Sorry. Ayan. So, di ba, ano yung sinasabi di ba sabi doon, if Jesus is the truth, how do we know if we live our lives in His truth? Paano ba natin nasasabi na we are living tama bang, is it enough na masabi natin na we are a good Christian? Good Christian is enough. Sabi po sa Matthew 24. Matthew 24. Jesus told them, "Don't let anyone mislead you, for many will come in my name, claiming, I am the Messiah. They will deceive many." Sabi po yan sa 4 and 5. Ayan. So sabi doon ni Jesus, diba sa Matthew 24:4, sabi doon, Jesus, iba-ibang version yan. May NIV, may NKJV, may NLT. Jesus answered, "Watch out that no one deceives you." Mag-ingat ka nang walang magloloko sa'yo. Sa isa pa, NKJV, Jesus answered and said to them, "Take heed that no one deceives you." NLT, Jesus told them that don't let anyone mislead you. Ayan. Masisend mo sa messenger ko ba? Hindi na pala. Asan yung tablet? Andyan pala. Pwede pala. Amen. Ayan. Asa na po tayo? Sabi po sa Matthew 24:4 that watch out, sabi ni Jesus. So si Jesus yung nagsasabi doon na mag-ingat ka na walang magmi-mislead sa'yo. O, diba? Kasi if you know God's truth, diba? If we know God's truth, deep in our hearts, you know the truth of God, you will not let anyone mislead you. Amen? Amen. Kasi diba, diba, haharap tayo lahat kay Lord. Isa-isa tayo, haharap tayo kay Lord. And, oo, meron ding mga factor that ito kasi influence, ganyan, ganto, nag-surrounding, influence ng even ng tao. But even at the end of our lives, once we face the Lord Jesus, hindi tatanungin ni Lord yung accountability ng iba sa'yo. Ang tatanungin ni Lord, ikaw, yung accountability mo sa sarili mo. Amen? Amen. So if we know God's truth, diba? If we know God's truth, dapat pa ba tayong ma-deceive? No, di ba? Kasi sabi nga dito ni Jesus, ang warning ni Jesus, di ba, is watch out that no one deceives you. Don't let anyone mislead you. Ano po ba yung mga characters ni Lord? Tingnan natin kasi, di ba sabi natin, si Lord Jesus ang katanan. Tingnan natin sa third slide, sa fourth slide. Yan. Ano ba yung characters of God? Characters ni Lord. Actually, sobrang characters of God daw, sabi sa Nehemiah 9:31. Yan, back pa ba? Yan, isa pa. Sa Nehemiah 9:31, the characters of God, iilan pa lang to loving, compassionate, gracious, kind, and merciful. Sabi naman sa 1 John 4:8 and 16, so kind-hearted is he that the scripture says, God is love. Amen? Napakaiksing salita, no? Pero definition ni Lord, God is love. The Lord is love. So isingit ko lang yung nakita ko dun napanood ko nung dati sa
kay Sid Roth Supernatural. Kung alam niyo yun. So, yun yung mga nagte-testify, yung mga tao na naka-experience ng, di ba, dinala sila ni Lord sa heaven, dinala rin sila ni Lord sa hell. Pero isa sa mga testimony doon is, kung paano siya dinala ni Lord sa heaven. Ano daw yung feeling nun? Yung feeling daw ng nasa langit siya, yung, ano siya mother siya, pagkatapos ng church nila, talagang nagkaroon siya ng matinding conviction na mag-pray kay Lord in the secret place. Saan yung secret place niya? Sa closet. Sa closet talaga. Nagkulong siya doon. Tapos nag-pray, tapos di niya na namalayan. Siguro, di niya na namalayan na talagang dinala siya ni Lord sa heaven. Dinala siya ni Lord sa heaven. Parang dalawa yun sa heaven and sa hell. Pero ikwento ko lang yung sa heaven. So sabi doon, ang definition, kaya pala definition ni Lord is love, is because even, sabi niya, umakyat daw siya doon, even the strands of her hair. Yung, kumbaga, yung presence ni Lord. Kasi ang sinasabi natin dito, presence ni Lord is, di ba, parang hindi natin nakikita, pero nararamdaman natin, di ba? Pero in heaven, presence ni Lord nakikita, nadadama. Yung presence ni Lord is equals to yung love. Yung love ni Lord, sabi niya, yung love ni Lord, nararamdaman ko sa bawat mga hibla ng buhok ko, pumupunta sa anit ko, sa balat ko, sa hininga ko, sa lahat. Sabi niya, yung hangin doon, di ba, parang nakikita niya yung love ni Lord is equals to colors. Grabe yung love ni Lord, no? Yung talagang, parang, sabi nga yung love ni Lord, makikita siya in different colors. Pero hindi siya katulad ng mga colors na meron dito sa lupa. So yung colors na sobrang kakaiba, na sobrang makalangit talaga na hindi niya ma-describe. Wala daw ganun sa earth. Ayan, so grabe no, kapag sinabi na God is love, kala mo, lagi mo naririnig, no? Pero to the real, di ba yung totoong, yung description kay Lord, the Lord is love. That even those people na nakaranas na dalhin ni Lord sa heaven, they tell all the same. Lagi nilang, yun lang at yun ang sinasabi nila. Laging ganon, na yung love, yung presence ni Lord, nararamdaman nila sa buong katawan nila, nakikita nila, di ba? So, grabe yung presence ni Lord, grabe yung love ni Lord. For the Lord is love. For the very definition of the Lord is love. So, grabe. Hindi talaga natin maubos si Lord eh. Hindi natin maubos si Lord sa pag-uusapan natin, di ba? Pero, yun yung Diyos na pinupuri natin, sinasamba natin. Kind of God that we serve. Amen? Amen. Amen. And grabe, so talagang overwhelmed ng heart na malaman na ganun pala sa heaven, di ba? And in the time of the Lord na one day makakasama natin siya, di ba? Sobrang saya ng heart natin noon, di ba? That we see, di ba yung mga animals dito, pero doon, katabi ng mga babies, di ba? We are living in all one place na kung saan si Lord, there is always peace, there is always joy. Na sobrang, di ba? Parang, wala lang, parang nakipagkwentuhan no? Pero sobrang saya na malaman na ganun yung Diyos na sinasamba natin, na sinusunod natin. Amen? Even though what kind of trials, testing, challenges ang meron dito sa earth, it is just temporary. Amen? But what eternal life that we have in Jesus sa heaven. Amen? That there is no pain, there is no lack, walang kakulangan, walang sadness, di ba? Walang sorrow, there is always joy, there is always praising. Kaya nga, di ba, pagpupuri natin sa Lord, practice pa lang ito kakarampot pa lang ito sa praises, worship sa heaven. Siguro dami ng pinag-aralan ni Brother Ivan dun sa Bible School, di ba, about sa worship, no? So nakakatuwa na maraman na ganun pala sa heaven, parang, Lord, di ba? We are encouraged by by the description, ano yung heaven, di ba? Sino si Lord? Ano yung love? Ano yung presence si Lord? So we are parang na energized ka, di ba? Nabuhayan tayo. Kasi God is love. And that
love, and that God is the one we serve. Amen? Amen. Amen. So let us be encouraged always. Yan. Psalm 86:15. The psalmist describes God as compassionate and gracious and abounding in love and faithfulness. Amen. Compassionate. Amen. Gracious. Amen. So yun yung mga characters ni Lord, abounding in love, di ba? Description ni Lord ng love, siya yun. Faithful. Amen. The Lord is faithful. Yun nga sabi ko kanina, that even though patuloy na sumusunod ka sa Lord, di ba? But then, you will hear some who have strayed away. Sabihin natin may ganon. But kumbaga, sa iisang papel, in plain sight, hindi pwede si Lord maging faithful lang sa kabila at hindi siya faithful sa kabila. Diba? No matter what, anong ugali natin, no matter what is in our hearts, makasalanan ka, tumalikod ka sa Lord, sumusunod ka sa Lord, the Lord is always faithful. Siya lang yung steady doon. Amen? Siya lang yung nag-iisang steady sa lahat ng pabago-bago sa buhay. Amen? Si Lord lang yung nag-iisang hindi nagbabago. Si Lord lang yung laging steady. Sabi nga, is the rock. Diba? He is the rock in which we can stand. Hindi na siya shaken. So, the Lord is faithful to the just or the unjust. The Lord is faithful to those who follow Him and those who not yet follow Him. The Lord is faithful. And we cannot change that. Hindi natin pwedeng baguhin si Lord na faithful si Lord kasi ito sumusunod siya sa Lord. Faithful din si Lord sa mga hindi pa nakilala sa Kanya or mga hindi sumusunod sa Kanya. Faithful si Lord, naghihintay lang siya. Laging faithful si Lord. Amen? So, sobrang grabe yung characters ni Lord. Hindi natin ma-comprise sa isang Lord. At Lord, bigyan niyo po kami ng grace sa kanang wisdom to even grasp yung kahit kakarampot ng kung sino ka, Lord, di ba? By God's grace. Sabi po na sa next slide, so great is God's love for us that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Amen? So, grabe nga dahil sa pagmamahal ni Lord sa atin, that He gave His only one and only one Son. That, di ba? Si Jesus ang binigay sa atin ng ating Father in Heaven for us to have eternal life. Alam natin yan, di ba? Amen. So, sabi nga dito, si Lord is holy, faithful, truthful, patient. Siguro, hindi natin mauubos yung description na yan. Mauubos pa natin sa dictionary. But these are just some of the characters of God. Yan, isa pa. The Lord is just. The Lord is just. Ano siya? Patas si Lord. Marunong talaga si Lord sa patas siya, di ba? So, kung alam natin, sabi sa next slide, kung alam na natin yung characters ni Lord, di ba? Iilan pa lang to sa mga binanggit natin yung characters ni Lord. Kung alam natin yung katotohanan ng kung sino si Lord, di ba sabi doon, be careful. But be careful not to be deceived. Be careful not to be deceived. Ayan. So, mag-ingat nga daw tayo, sabi sa Matthew 24:4, yung binasa natin kanina. Watch out that no one deceives you. Amen? So, alam na natin, di ba? Alam na natin yung katangian ni Lord. So, dapat alam natin kung paano natin ginagaya rin yung character ni Lord. Kasi di ba, we are a new creation. Sino yung mga new creation na dito? Amen, di ba? Lahat tayo, di ba? Amen, Kayla. Active talaga itong natin, ha? Pinaka-baby nating attendee. Amen. So, di ba, if we are a new creation, we should know yung character ni Lord. Amen? And sabi, di ba, we are created in the image of God. So, if we are created in the image of God, pag sinabing image, kaparehas. So, if kaparehas tayo ni Lord, ano dapat yung character natin? Kaparehas din nung character ni Lord. Ayan, so inuunti-unti natin, di ba?
dapat daw kaparehasin natin yung character ni Lord. Sabi, ano ba yung character ni Lord ulit? Holy, faithful, truthful, patient. Diba? Matutuwa tayo na si Lord, ganito si Lord, ganyan si Lord. Loving, faithful, merciful, compassionate. Tapos malalaman mo, dapat ganun ka din pala. Grabe ka naman, Lord. Grabe yan, Lord, taas naman ang standard. Pero, ganun yun We are created in the image of God. We are created just like God. Before nagkasala si Adam and Eve, they are very much like created in the image of God. Hindi nila alam ang kasalanan. But then, pumasok ang kasalanan, kaya buong sangkatauhan ang nakamana ng kasalanan. But then, binigyan nga tayo ni Lord ng pag-asa para bumalik sa Kanya, para umalis sa kasalanan. Yun nga, through Jesus, for He is the way, the truth, and the life. Amen? So, if we have Jesus as our standard to know yung character ni Lord, diba? Even na pumunta pa nga si Lord dito Ay, sabi, itong mga batang to, ay talaga maniwala. Sige, pupunta ako. So, dumating si Lord Jesus dito. He even spoke to the Pharisees, to the Gentiles, to the Jews, diba? Sa iba't ibang tao, nakipag-usap si Jesus. Sinabi niya directly, ito. Diba? I am the way, the truth, and the life. Amen? So, balik tayo doon. We should not be deceived. Be careful. Yan. So actually, pag-usapan natin is, sa tingin ko magkakaroon ito na part 2. Yan. The letters to the 7 churches. Yan. Letters to the 7 churches. Pero isa lang yung ating pag-uusapan muna. So, God sternly, may letter daw sa Revelations yan Sa Revelations 3, di ko na ilagay dyan yung parang nasa dulo yung Revelations 3. Revelations 3, 4-5. Yun lang yung nasulat na ilagay ko sa Pero sabi dito sa Revelations 3, babasahin ko na lang po. The message to the church in Sardis. Sabi dito? Ito yung panahon na si Paul, di ba, pinatapon na siya hindi siya mamatay-matay. Doon siya kinatagpo ni Lord. Doon nag-reveal sa kanya si Lord si John. Sorry, si John. Ayan, si John. Pinatapon sa Patmos. Ayan, sa lugar ng Patmos. Ayan, si John. Sabi dito, the message to the church in Sardis. Write this letter to the angel of the church in Sardis. This is the message from the one who has the sevenfold Spirit of God and the 7 stars. I know all the things you do, and that you have a reputation for being alive, but you are dead. Wake up! Strengthen what little remains, for even what is left is almost dead. I find that your actions do not meet the requirements of God. Go back to what you heard and believe at first. Hold to it firmly. Repent and turn to me again. If you don't wake up, I will come to you suddenly and as unexpected as a thief. Yet, sa verse 4, nasa dulong slide. Yet, there are some in the church who have not soiled their clothes with they are worthy, who will be clothed in white. I will never erase their names from the book of life, but I will announce before my Father and His angels that they are mine. Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what He is saying to the churches. Amen? Grabe, no? Ito yung message ni Lord to the church in Sardis. Sabi doon, ang church of Sardis has a reputation. Yun. Ang Church of Sardis has a reputation. Meron silang iniingatang pagkakakilala. Yung yung fame nila, kilala kami sa ganito dapat, hindi kami maging masama sa tingin ng iba. So, yun yung reputation, di ba? So, reputation, may inaalagaan kang pangalan. But sabi, but your spirit
you are dead. But you are dead. Grabe yun, no? Grabe yung rebuke na yun, no, sa church in Sardis. Kasi ang church in Sardis, yun nga, mahilig lang silang alagaan kung ano yung mga, sa kanila, kung ano yung reputation nila, yun na lang pinangangalagaan nila. Yan, so, Jesus, sternly, pag sinabing sternly, talagang, ano yung stern? Matindi. Hindi mababali, di ba? Matinding kinokorek sila. So, bakit sila kinokorek? Bakit may mga correction? Because He loves them. Kasi di ba, hindi natin mababago kung sino si Lord. He is loving, faithful, compassionate, everything. He corrects them because He loves them. So even in correction, no, the Lord loves us. Even in rebuke, the Lord loves us. Kasi kung ang tao, mahal mo, sasabihin mo yung sample, yung asawa ko. Yung asawa na naman, sabi na naman na dyan. Aray ko po. Nakita na naman tayo. Kitang-kita ko kasi nandito sa harap no? Yun, di ba? Hindi kasi di ba kapag ang tao mahal mo, makikita mo, lalabas kayo, natural lang to Tapos makikita mo, kunyari, may butas yung damit. Di ba? Kung simpleng ganun lang. May butas yung damit. Tapos, hahayaan mo lang ba na hindi mo sasabihin? So, why? Okay lang siguro yan. Wala naman, kasi di ba pag di ka nag-react, parang wala kang pakialam. Hindi ka magre-react kung wala kang pake, di ba? Pero magre-react ka kung may care ka sa kanya. Sabi ko, butas yung mo, tagiliran dyan mo. Kitang-kita yung Kitang-kita. Ayan. Wala. Walang butas sa damit. Sample lang. Pero di ba ganun? Ganun tayo. Ganun yung love na meron tayo sa tao. Di ba? Kapag love natin yung tao, nakikita natin yun, sinasabi natin. Di ba? Hindi natin hinayaan na maglakad na lang siya dyan, pero lahat ng tao napapansin na sa kanya. Pero ikaw, hindi mo sinita. Di ba? Paano yung love mo? Okay lang ba yun? Kahit sa magkakaibigan, di ba? Di ba? Minsan gulo-gulo na pala yung buhok ng kaibigan mo, tapos magkakasabay naman kayo maglakad. Pero ikaw, never mind na lang. If you love your friend, if you love people na kilala mo, di ba, you will be concerned for them. Sasabihan mo sila. Di ba? So, ganon din yung pagmamahal ni Lord sa church in Sardis. Amen? The Lord loves the church in Sardis. Ayan. So, sabi doon sa next slide, is being a good Christian enough? Sa 9th slide. Is being a good Christian enough? Enough na ba na mabuti daw tayong Kristiyano? Ba yun? Sabi, tingnan natin. To say what do we have to say to Jesus when we face Him? Sabi din sa next slide. Ayan. Ano yung masasabi natin kay Lord? What do we have to say? What do we have to say to Jesus when we face Him? Ay, ano ba yung kapag nagkaharap na tayo kay Lord, di ba? Ano yung pwede nating masabi kay Lord? Si Lord ang pwede niya sabihin, well done, my good and faithful servant, di ba? Welcome to the joy of your salvation, di ba? Di ba? So, yan yung ano yung sasabihin natin kay Lord kapag nagkaharap tayo? Oh, Lord, okay naman ako eh. Mabuti naman akong Kristiyano. Di ba? Pero, have we done the command of God? Di ba? Have we told? Bigla tayong gumana, no? Bigla tayong mag-shift. So, have we told unbelievers that they are going to hell and it is not okay? Nasabihan na ba natin sila? Totoo yun, no? Sabi sa napanood ko, ang buhay daw, it is either, dalawa lang, you go to heaven or go to hell. Diba?
Paano tayo mapunta sa heaven? Is to have a relationship with Jesus. We accept the Lord Jesus in our lives. Amen? We acknowledge the blood of Jesus. Kapag hindi mo in-accept yun, tapos na, wala na. Ganun lang, simpleng requirement ni Lord. And that is the case for all unbelievers. That they are going to hell. Yun yung katotohanan. They are going to hell and it is not okay. Katulad ng mga pagmamahal natin sa mga kakilala natin, kung paano natin sila, paano tayo maging concerned sa kanila, kung may nakikita tayong kapansin-pansin na sinita natin, sinabi natin, it is also the case to unbelievers. It is not okay for them to go to hell. Amen? It is not okay for them to go to hell. Kasi pwedeng araw-araw natin silang kasama di ba? Di ba, I am speaking this, di ba, kasama din ako dito sa atin. Kasama, lahat tayo, kinakausap tayo dito ni Lord. Na araw-araw kasama natin sila. Araw-araw kausap natin sila. Kilala natin sila. Mga mahal natin sila sa buhay. But, ang tanong, saan ba ito pupunta yung taong na to? Yung taong to? Diba? Kasi binili isang lugar, sa isang panahon na kung saan nilalagay tayo ni Lord for it is to be an opportunity. Maging opportunity to para i-share natin si Lord, tanggapin nila si Lord sa buhay nila, maligtas sila for them to not go to hell. Kasi hindi ito okay. Hindi okay yun. It is not okay. Paano na, what more? Yung mga mahal natin sa buhay. May care tayo sa kanila eh. So it is not okay. So hindi tayo dapat kailangan lagi tayong gising. Sabi nga sa Matthew 24, wake up! Hindi daw tayo laging tulog. Hindi tayo, parang sabi nga ni Daddy, di ba, Pastor Joe, wag tayo yung papetiks-petiks lang. Kung susunod ka sa Lord, itoda mo na. Lagi sinasabi ni Lord, Daddy yan sa sa YR. No? Yan. Todo na yan. Ayan. So, di ba? So, it is not okay for unbelievers to go to hell. So, sabi nga, if being a good Christian, Kristiyano ka, mabuti kang Kristiyano. Anong ginagawa ng mabuting Kristiyano? Nag-church. Ito yung ginagawa ng Kristiyano. Nag-church, nagbabasa ng Bible, nagpe-pray ng sinner's prayer, Lord, patawarin niyo po ako, ganyan, etc. But then, may kulang. Di ba? Unless you go to other people and tell God's salvation from death because of their sin, di ba? May kulang. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili lang natin. Sabi nga sa world, no man is an island. Ganon din sa salita ni Lord. We are not saved just because for the sake of ourselves lang. No? We are not saved for your sake only. Ang selfish mo naman, boy. Sorry. Ang selfish. Sorry, ano lang yan, yung mga term ng boy and girl. Nakukuha ko lang sa kwentuhan. So, yun. Diba, selfish, it is a selfish thing to do. For you to be saved and just be a good Christian, nagbabasa ng Bible, oo, walang masama doon. Kasi, reading the Bible makes us grow. It matures us. Kinakausap tayo ni Lord, pinapalago tayo ni Lord. But then, diba, it is also our responsibility to the unbelievers to not just be a good Christian, but to also share yung salvation ni Lord. Kasi sa totoo lang, alam mo yon, kapag magsalita ka, kunyari, may kaibigan ako magsalita siya, diretso lang eh. Pag nagsalita siya diretso, parang walang emosyon, pero totoo lang yung sinabi niya. Kung gano'n yung gagawin ko gamitin ko yung kung paano siya magsalita, tapos makipag-usap ako sa hindi pa nakatanggap kay Lord. Ganito ang dapat sabihin eh. Kasabihin niya, alam mo, mapupunta ka sa impyerno kasi hindi mo pa tinanggap si Jesus eh. walang emotion, anything. Ganun lang talaga siya magsalita. Pero concerned siya. Pero hindi mo lang makita emosyon. Pero grabe, di ba? Yung message ng salita na yon. Totoo yun eh. Di ba? Yun yung katotohanan that if we do not accept the Lord Jesus, that person
will never go to heaven. Dalawa lang naman, heaven or hell. Diba? And it is not okay. It's not okay. So, it is not enough to be just a good Christian. Sabi nga sa Matthew 7:21 to 23, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Grabe no, ang sakit no, no? Nang pagkatapos ng pagsunod, pag sabihin natin yung mga offers mo kay Lord, sacrifices mo, diba? Sasabihin sa dulo na, I never knew you. Get away from me, you evildoers. Bakit? Nasabi ni Lord yun. Kasi sabi, lahat na nagsasabing, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Grabe yung requirements sa heaven, no? Grabe yung katulad ng mga prizes dito sa mundo, ng mga pwedeng mamapalalunan. Ganon din ang hirap makapanalo nun, di ba? Sa mga game, ano nga lang, 1 million. Mahirap ang kalaban dun. Ganon din pala sa heaven, di ba? That in following the Lord Jesus, hindi lang pala basta-basta. No, we are just good Christians. But sabi dun, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. So dapat pala ginagawa natin yung will ni Lord. Ano ba yung will ni Lord? Tingnan natin sa next slide. What is the will of the Father? Ano yung will ni Lord? Para hindi tayo sabihan ni Lord na ano, di ba? Get away. I never knew you. So what is ang gusto ni Lord, those who does the will of my Father. Yun lang yung makakarating sa heaven. Sabi, what is the will of the Father? And this, sabi sa 1 John 3:23, and this is His commandment, that we believe in the name of His Son, Jesus Christ, and love one another, just as He commanded us. Amen? Sobrang daming will ng Lord sa atin. Hindi naman natin mapag-iisa yan eh. O ito lang yung will ni Lord, ito lang yung dapat kong gawin. Ano ba yung sinasabi ni Lord? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, all your strength. And love others also, di ba? So it covers all. Kino-cover lahat nun. Nung sa mga salita ni Lord, love the Lord your God with all your heart, soul, and strength. And love others as you love the Lord, di ba? So, if that love covers all, ano man yung mga dapat nating gawin, yun yung will ng Lord sa atin. Ito yung mga nilagay ko dito is some lang, iilan lang siya. Pero hindi natin kasi fully maibabox yung will ni Lord eh. From Genesis to Exodus, makikita mo yung will ni Lord. Amen? Pag nagbasa tayo ng Bible, makikita mo yung will ni Lord. Iilan lang to. 1 John 3:23, that you believe in the name of His Son, Jesus Christ, and love one another just as He commanded us. Do we believe in the name of Jesus Christ? Amen. I believe in the name of Jesus Christ. Do we love one another? Amen. Amen. Do we love those who don't love us? Amen. Amen. Diba? Grabe pala, no? Kapag, alam niya, ramdaman ko yun. Alam mo yung pagmamahal mo sa... pagmamahal mo doon sa mga hindi ka mahal. Yung pagmamahal doon sa mga hindi ka mahal, ang sakit nun, di ba? Sa love life nga lang, ang sakit nun eh. Di ba? Pero sa totoong buhay, kunyari sa kaibigan, sa kapatid, di ba? Pag hindi ka niya mahal, o kaya, di ba? Pag hindi ka mahal, ang sakit nun, di ba? Pero kailangan mong mahalin. Aray ko. Sorry. Ano ba yan? Naawa na ako sa asawa ko. Joke lang. Pero totoo, di ba? Pag minamahal mo yung isang tao, tas di ka naman pala mahal, ang sakit nun.
But still, the Lord is asking us, mahalin mo yung tao. Kahit na some people condemn you, some people provoke you, some people, di ba alam mo yun eh, one day, sa pagdating ng Lord Jesus, and even right now, the Lord knows each and everyone's hearts. The Lord knows the motives of the hearts. The Lord knows every pretensions. Lahat ng pagkakunwari, alam ni Lord yun. Alam ng Lord yung motive ng heart mo. And what you need to do is to be careful. Do not be deceived. Sino accountable sa sarili mo? Sarili mo din, di ba? Sarili natin. We are accountable to ourselves first. Walang magiging accountable sa'yo. Anak ako, may mama naman ako, may papa naman ako, di ba? Hindi sila accountable. First and foremost, ikaw yung accountable sa sarili mo. Accountable sila sa mga anak nila, di ba? As much as possible, they will lead their children to Christ. But sa pagtanda nila, they are also accountable to themselves. Kung paano sila may relasyon sa Lord. So, be careful, di ba? Be careful to any pretensions, to any motives, di ba, of the heart. Because nakikita ni Lord yun. One day, everything will be will be seen plainly. So, ano yung dapat nasa heart mo? I-deal mo na yun. Huwag mo nang palakihin yun. Huwag mo nang babyhin yun. Kung meron kang nasa heart mo, i-share mo so to the person na accountable ka. Sino yung mga accountable din sa'yo? Diba yung parang kalikat mo or kasama mo sa paglalakad sa Lord. Sino yon? Sa mga sa loob ng bahay, sa mga anak sa magulang. Sa mag-asawa, babae at lalaki. Sa magkakaibigang Kristiyano, kayong magkakaibigang Kristiyano, hanap ka ng partners, accountability partners. 'Yon. Hanap ka ng accountability partners mo na kapag meron kang something sa heart mo, alam mo 'yon, parang kang nilalagnat ako eh. Tapos, syempre, pag nilalagnat ka, kailangan meron ding mag-aalalay sa'yo. Meron ding gagabay sa'yo. Ganon din yung accountability partners in the spirit. Diba? As we walk in faith, we should have accountability partners. Kasi hindi ka perfect. Walang perfect. Walang perfect. Di tayo perfect. So, kapag may something na dyan, kapag akala mo, feeling mo nilalagnat ka na, sasabihin mo na yun sa accountable partner mo eh. Nilalagnat ako. Di ba? Handaan ka ng gamot, pakainin ka, di ba? Aalagaan ka niya eh. Ng asawa mo, di ba? Sama na pakiramdam ko. Di hilutin ka niya, di ba? Yung ganon. Aalagaan ka din niya. Ganon din in the spirit. Accountability partners. You have to find someone that you are accountable with. Sabi sa Bible, yung parang dalawa sila para hindi sila mahulog. Alam mo yun? Ano sabi doon? Two is better than one. Sige, pakihanap na ng Bible verse na yun. So, di ba, two is better than one, sabi nga rin sa world, di ba? Pero in our faith, in our walk with Christ, two is better talaga than one. Kasi, you cannot, hindi ka mafo-fall sa isang bagay kung mayroong nagiging accountable din sa'yo. May nagre-remind sa'yo. And ang kagandahan doon, dapat parehas kayo ng faith. Kaya ganun din kahalagahan, na you marry someone. Shout out sa mga singles. Singles praying. Ayan. Shout out sa mga mga wala pang asawa. Yun yung kahalagahan na you have the same faith. Parehas kayo sumusunod sa Lord, no? Kasi, accountable din siya sa'yo eh. Kapag may nakakalimot ka sa faith mo, nandun siya, kaparehas mo ng faith, to remind you na mabuti si Lord. Umasa tayo kay Lord. Si Lord the Lord is love, di ba? Yun yung mga bagay na sasabihin sa'yo. But then, if magkaiba kayo ng faith or you do not have the same yoke, sabi sa Bible. Ano yung struggle yun?
ikaw may pinagdadaanan ka bilang Kristiyano. Hindi mo masabi, hindi niya maiintindihan eh. Hindi niya alam yun, di ba? So that is the struggle. Habang buhay yun, isipin mo, habang buhay mo yung kasama, ha? So, thank you, Lord, di ba, na talagang si Lord, binibigyan ako, di ba, ng makasama ko sa buhay na may pagkakilala sa Lord. Sumusunod din sa Lord. Parehas na lumalakad sa Lord. Hindi kami perfect, but we are striving to follow the Lord, di ba? Hindi tayo perfect sa sa loob ng pamilya, sa magkakaibigan, sa magkaka-churchmates, sa mag-asawa. Walang perfect sa magkakapatid. Walang perfect. But you are there to remind the other. Kapag may something na namumuo, remind them. Ito yung faithfulness ni Lord. Ito yung pinapagawa ni Lord. Let us, entrust this to the Lord. Taas natin sa Lord to. Diba? That is what you want to hear in your accountability partner. To remind you of God's word. To remind you to keep your eyes fixed on Jesus. To keep, diba pag nakakaramdam ka ng kasalanan, parang nanghihina ka. Ganon din yun sa tumatakbo eh. Pag nanghihina siya, parang nawawala na siya sa track, sa runner. Nawawala siya sa track. Ang accountability partner, i-guide siya, papunta ulit sa gitna. Papunta ulit kay Jesus. Ganon yung accountability partner. So, as accountability partners, we are also encouraged na magpalalim sa Lord. Yun yung kahalagahan nun. Kasi, you cannot give what you don't have. Amen? Hindi mo pwedeng ibigay. Hindi ka pwedeng mag-advise. Tapos hindi mo naman alam yun. Diba? Wow! Sabi ni Kayla, wow! Amen. Ayan. So, as accountability partners, talagang kailangan equip din. For the sake of you too. For the sake of you too. Sa inyong dalawa, kailangan equip ka din. Kailangan sabay kayo lumalakad sa Lord. Ayan. Sabi dito sa Ecclesiastes 4:9-12. Two are better than one. verse 9. Two are better than one because they have a good return for their labor. Sa 10. If either of them falls down, one can help the other. But pity anyone who falls and has no one to help them up. Sabi sa 10, kung isa daw mahuhulog, yung isa naman tutulong para maalis siya doon. Pero nakakaawa daw yung isang tao na nalaglag pero walang makakatulong sa kanya. Sa 11, also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? Diba? Kasi pag magkasama nga kayo, magkatabi lang kayo, diba? It gives you warmth. Diba? Pero paano pag malamig ang panahon, diba? How can one keep warm alone? Sa 12, though one may be overpowered, two can defeat themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Amen? So, ginagamit din tong Bible verse na to sa marriage. Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Bakit 3 strands? The husband, the wife, and the Lord. Amen? Ayan. So, in your accountability partnership, you have the Lord Jesus in your center. Laging nandun si Lord Jesus sa sentro nyo. Sa accountability partner mo. Ayan. Sa accountability partner mo, the Lord is in the center. Amen? Amen. So, online na nararating natin. Amen. Thank you, Lord. Ayan. Sabi po sa Acts 4:12, sabi dyan sa screen, and there is no salvation in no one else, for there is no other name under heaven. So ito yung what is the will of the Father sa previous slide. Ano ba yung will ng Father? Isa pa po sa Acts 4:12. And there is salvation in no one else. For there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved.
So we know that the will of the Father is for us to have salvation in no one else, kay Jesus, in which we may be saved. You must be saved. The will of the Father, the next slide, sabi doon, that is, no one is going to heaven unless he or she is doing the Father's will. 'Di ba? Ganun pala yun, no? Tinanggap natin si Lord. Pero tinanggap natin si Lord, meron pa palang classification yun, no? May drop down pa. May arrow sa left and right. Those who do the will of the Father and those who do not do the will of the Father. The Greek word for thus, ang Greek word daw ng thus, is Greek present participle, which implies ongoing behavior. Ongoing behavior. The person who does the will of God once in a while does not qualify. Once in a while. Pag sinabing once in a while, paminsan-minsan sumusunod naman ako, Lord eh. Once in a while yun. Pero ang sinasabi dito, who does the will of the Father? Yung tao daw na ginagawa yung will ni Lord, ng will ng Diyos, yun daw yung kikilalanin ni Lord sa heaven. So, if the word does, ang ibig sabihin niya ay ongoing behavior, kailangan daw, pinapractice yun, yung parang present siya, ongoing behavior. Pero kapag once in a while, paminsan-minsan, sumusunod ako, minsan hindi, minsan oo, minsan hindi, hindi daw yun pasado. Kasi, Jesus is describing someone who habitually does the will of the Father. Habitually. Pag sinabing habit, 'di ba? Nakasanayan mo na, ito na yung natural sa iyo, ito na yung lagi mo ginagawa. Routine mo na 'yon. Habitually. Ongoing behavior. You follow the will of the Lord. Amen. Sa maliliit mong decision, makikita mo 'yan eh kung marunong kang sumunod sa Lord. Sabi ni Lord, sinabi lang sa ni Lord, simple lang. Buksan mo yung bintana. Lord, parang wala naman sa anin. Diba? May time eh, na si Lord kakausapin ka na biglang sa'yo walang sense. Pero kay Lord, malaking bagay pala yun. Diba? May nakalimutan ako lately lang may inask sa akin si Lord na ganyan. Kumalala kong sa office or dito sa bahay. Pero sabi nila, may hiningi sa akin si Lord na gawin ko. Tapos wala siyang, para sa akin, diba? Sabi nga, we cannot, for the mind of God is higher than ours, diba? Higher than us. Akala ko yung pinapagawa ni Lord parang wala lang. Simple yung bagay lang kasi yun eh. Pag naalala ko, sabihin ko. Yun. Or even sa office, sabi ni Lord, kamustahin mo lang siya. Ikaw, usapin mo si ganito. Ganun lang. Ano sabihin ko, Lord? Siyempre, pag may, di ba, may kinalaman sa ibang tao, siyempre, gusto ni Lord, i-touch mo din yung lives ng iba. Yun. So, nakapag-usap ako, sabi ko, Lord, tapos, ganun. So, in time, si Lord, kumikilos talaga si Lord. Si Lord is, and I'm still praying for that person. Kasi, that person doesn't have a firm, tawag dito, relationship with God. Hindi siya atheist. Alam niya may Diyos, pero wala lang siyang pinupuntahang simbahan. Pero wala talaga siyang specific, kahit saan lang siya. Okay lang sa kanya, ganun. So, that is still an ongoing, prayer. Yan. Going prayer for that person. So, even the smallest act of obedience natin kay Lord, malaking bagay yun. Amen? Kasi ano ba yung habit mo? Deadmahin mo yung narinig mo sa Lord o sumunod ka kahit sa'yo walang sense? Minsan, akala natin that is, parang wala naman. Ano mangyayari, di ba? Hindi natin malilimit yung mind ni Lord, yung wisdom ni Lord. But then, the Lord is calling us to, next slide. The Lord is calling us to obedience. Amen? Amen. So, obedience. The Lord is calling us to obey the will of the Father. Obedience to the will of God is what the Lord desires in us. Amen? So,
Yun pa lang yung gusto sa atin ni Lord. Obey, obey, obey. Whatever it may be, kala mo wala lang simple lang yan. Obey. Diba? Obedience. Obedience. Obedience din yung hinahanap ng Lord sa ating mga puso. Sa bawat isa sa atin na sumusunod sa Kanya. Amen? Amen. So, sabi sa next slide, sabi ang obedience should be ongoing. Ongoing and habitual obedience. Ongoing and habitual obedience yung sinabi natin kanina. Sabi po sa Matthew 28:19 to 20. Di ba sabi dun, obedience, ongoing. 28:19 to 20. Ano ba yung commandment ni Lord sa atin? Saan ba tayo, tinalaga din ni Lord? Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen? Sabi dun, ano yung obedience na kailangan natin in relation to that verse? Sa salita ni Lord. Sa next slide, sabi dun, tell people of God's salvation. Pinasimple lang. Tell people of God's salvation. First, repentance. Second, acceptance. Para dun sa mga taong kailangan tumanggap sa Lord. Then, a person should surrender their life to Jesus before they have to be a new creation, kaparehas in the image of God, di ba? Amen? Amen. Kasi bakit? Sabi dun sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. So, binabalik ko lang din ulit, diba? It is not enough to just be a good Christian. Kailangan meron din tayong pakialam. Kailangan may pakialam tayo kasi that is the commandment of God to go to all nations. Yan sabi dito. Yung Romans 6:23, di ba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, di ba? Pwede mong sabihin, di ba, sternly. God corrects His children sternly. And we can also correct or tell that to other people sternly, firmly. We can tell that to other people. Pwede daw natin gawin yon if we believe that of what we are preaching. Pinaniniwalaan mo rin yung sinasabi mo, na sinasabi ni Lord. Pangalawa, you live what you preach. Sabi nga sa devotion natin kanina. If you follow also, you live what you preach. Amen? Madali talaga yung magsalita, ganyan. But then, ang hirap yung sumunod. Yung pag-obey, yung obedience. Diba? We are all under God's grace. And by God's grace lang, kaya natin yun. Kaya natin yun sa grace lang ni Lord. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. So the third is, we care about them. If we care about other people, we can tell them directly. Pero hindi katulad nung sanabi ng pwedeng sabihin ng kaibigan ko. Punta ka sa impyerno, wala ka pang relasyon sa Lord. We should tell the other people it with love. Ayan. If we care about them, sige, kung gano'n ka magsalita, di ba? Reach out to them, di ba? Si Lord kikilos naman. Kikilos siya once you step out of faith. So in the great white judgment, people will ask, alam niyo sa day of judgment, sa pagdating ni Lord, alam niyo yun? Yun yung nakakaano eh. Kapag yung tao nakakilala mo, magtatanong, bakit di mo sinabi sa akin? Di ba? Yun yung masakit, Ba't di mo sinabi? Yun yung panahon na darating na si Lord. Di ba? Ayaw natin makarinig ng ganon. So we must also be responsible to other people na kakilala natin. Hindi natin sila nakilala dahil sa wala lang. Nakilala natin sila kasi gusto rin ni Lord makilala siya nung tao na yon. Tanggapin niya si Jesus. Amen? Amen. Haba pa pala nito. Yan. So the truth will set people free, but you got to speak it, sabi sa next slide. So, ang katotohanan, ibang katotohanan ay si Jesus. Ang katotohanan daw ay magpapalaya sa mga tao. So si Jesus lang yung kayang magpalaya sa mga tao.
So, you got to speak it. But you got to speak it. Kailangan daw sabihin mo. And matuto daw tayo sa mga lost opportunities. Di ba may, dati narinig na natin to, siya, hindi siya testimony, kwento siya. Matuto daw tayo sa mga lost opportunities. Kasi kinausap na siya ni Lord, nakausapin niya itong, kamustahin niya, katrabaho niya. Di ko alam kung narinig niya na to. Tapos, kinabukasan or ilang araw, mga sumunod na araw, kinuha niya yung sarili niyang buhay. Yun. Narinig. Yun. So, grabe yung grieve ng heart niya. Kasi sinabihan siya ni Lord yung akala niya simpleng kamustahin lang. Pero grabe pala yun. Yun na pala yung pinaka-last straw ng taong yun. Yun na pala yung pinakang last niyang hibla na kinakapitan niya, yung araw na yun, na sana sinabihan siya na mahal ka ni Lord, may pag-asa pa sa Lord. Diba? That is the last straw ng tao na yun. That is the we have to speak yung hope ni Lord. Kasi may mga tao, maraming tao, wala na silang pag-asa. Tayo, punong-puno tayo ng pag-asa ni Lord Kaso tayo lang yun. You are not saved just only for yourself. We are saved also to tell it to other people. Amen? Amen. Lord na mag-formal na dyan, di ba? Hindi ka naman na-require na, Lord. Depende sa kung ano kanan mo. Ginagamit ka ni Lord, character, yung personality mo. Ginagamit ka ni Lord sa bagay na yon. Kung sa yung personality mo, friendly ka, yun. Personality mo, mahilig ka sa business, gagamitin ni Lord doon. Para mabot na mag-serve, mabot na tao. Personality mo, matapang. Sa kadadali ni Lord, sa matatapang din. Kadaling ka ni Lord doon. Kasi kaya mo silang sabihan, kaya mo silang i-correct. Kaya mo silang doon. So si Lord gumagamit ng iba't ibang tao na may personality. Kasi kailangan magpagamit lang tayo sa Lord. Kung ano yung personality mo, hindi mo kailangan may mga kailangan baguhin character na kailangan maging image ni Lord. Kapares ng image ni Lord. Pero yung personality mo, unique yan Iba daw yung personality versus character. Personality, kengkoy-kengkoy ka, masiyahin ka, yun daw yun. Masipag ka, personality mo yun. Character, yun naman yung mga nabanggit natin kanina. So, yun. So, we have different personalities na pwedeng gamitin ni Lord. You just have to allow the Lord. Amen? Amen. So, next slide. The church in Sardis is alive in reputation but dead in the spirit. Yun yung sabi sa Revelations 3. Ayan. So, sabi dyan, di ba? But you are dead. Grabe yun, yung sinasabi sa Church of Sardis. Buhay yung reputation mo kilala ka naman Pero, the spirit, you are dead in the spirit doon. Ano ba yung reputation? Sabihin natin in comparison sa connection sa pinag-usapan natin ngayon. Reputation ng isang Kristiyano, mabuting Kristiyano. Yun nga yung binanggit natin, nagpe-pray siya, humingi siya ng sorry sa Lord. He prayed the sinner's prayer, ganon. Nag-a-attend siya ng church. Ito reputation of a good Christian. Attends fellowship groups. Ayan, attends fellowship groups. Yan. Reputation of a good Christian. Critic. Growing or associating with believers. Nakikipaghalubilo sa mga kapwa-believers. Yan. Tapos, pag nakikilala ka sa labas, uy, Christian ka pala? Oo, Christian ako. Tapos, nakilala nila na Christian ka. Okay, tapos, okay na yon. So, you have a reputation for being alive. Sabi doon. Meron kang reputation na nag-exist ka, na Kristiyano ka. Ganun daw yun. So, it is not enough na or good Christian tayo. It is enough. Kasi parang nagiging reputation na lang yun Uy, Christian to. Uy, yung dyan. Baka marinig Christian yan, di ba?
Parang meron na lang iniingatang pangalan, iniingatang reputation. But that is not what God wants in us. Reputation lang, hindi. Gusto ni Lord, gusto ni Lord mag-over the bakod pa tayo. Hindi tayo lalabas sa protection ni Lord, but out of our comfort zone. Ganun no? The Lord is calling us out of our comfort zone. So, sabi doon, kung gano'n ang pagiging category ng reputation of a good Christian, sabi doon sa Revelation 3, wake up! Kasi nga, you are asleep, sabi sa church in Sardis. Wake up, for you are asleep. Katulad na lamang, di ba? Paano ba yung magising? Ano yung gising? Aware tayo na may aware tayo na may mga microchip, may AI, na pwedeng gamitin ng kaaway. Diba? Pero, spiritually, people are asleep. They are taking the word of God lightly. They do not take in action what they must do because they are asleep. Action does not, yan sabi sa church in Sardis, actions does not meet the requirement of God. You need to do what Paul says. Sabi sa 2 Corinthians 13:5. Sa next slide. Ayan. Sabi sa 2 Corinthians, ano ba yung sinasabi doon? Kailangan daw yung actions natin should meet the requirement of God. 2 Corinthians 13:5, examine yourselves to see if your faith is genuine. Sabi ni Paul, check nyo rin yung sarili nyo kung if your faith is genuine. Test yourselves. Surely, you know that Jesus Christ is among you. If not, you have failed the test of genuine faith. Ayan. Sabi rin po dun sa 1 Corinthians 15:33, do not be deceived. Bad company corrupts good morals. Amen? So, ingat talaga tayo. So, piliin natin mabuti yung accountability partner natin. And if outside naman ng accountability partner natin, yung mga company natin, yung mga kaibigan natin, mga nakakasama natin, wag daw tayo magpapadeceive. Wag tayo magpapa-impluwensya sa mga hindi naman naayon sa character ni Lord. Kasi, sabi, bad company corrupts good morals. Kapag may something sa heart naman, may mali Parang may mali, di ba? Kasi, as you keep on following the Lord, sa paglalakad mo sa Lord, tinataasan ni Lord yung discernment mo. Tinataasan ni Lord yung pangdama mo. Mga senses, no? Pandama mo, pag mainit na, ay, aray ko, nakakapaso yan, wag dyan. Diba? In our spiritual walk, we should be discerning to the people around us because bad company corrupts good morals. Diba? Bird of the same feathers flock together. Diba? Kasi yun If you are one doon sa mga, alam mo kaya sobrang halaga na kung pipiliin mo yung mga kaibigan mo. Kasi nga, sila, malaki influence nila sa'yo. Malaki yung nila influence nila sa pagkatao mo. Araw-araw mo silang makakasama or kadalasan. So, we should choose our company, our friends. We should choose that group because bad company corrupts good morals. Sabi sa Bible yan. So, sabi doon, watch out sa next slide. Watch out. Some Christians are not watchful. They fall asleep. They fell asleep in the spirit. Parang nagpaano na lang sila, nagpa-daloy. Sumama na lang sila sa daloy. Alam niyo yun? Yes, Kristiyano, but nagpaano na lang. Kasi tulog-tulog sila. Tulog sila in their spirit. Nagpaano na lang sila, nagpaanod. Nagpaanod na lang sila sa akala nilang tama. So, be watchful. Do not fall asleep in the spirit. Amen? Do not fall asleep. Sabihin mo nga sa sarili mo, hoy, gising. Hoy, gising. Talaga sa radyo yun. Hoy, gising. Yan. In spirit, sabihin mo, hoy, gising, spirit ko.
Paano ba sabihin? Si David nga kinakausap niya yung soul niya, yung spirit niya, di ba? Oh, favorite ko talaga yun. Like ko naaalala. Oh, my soul, do you not know? Have you not heard? It's been told from the beginning, the Lord your God is on your side. Diba? Ang dami noon. Isang buong kanta yan. Isang buong kanta yung reminder ni David sa sarili niya, sa soul niya. So, watch out. Be watchful. Do not fall asleep in the spirit. If you associate, di ba, yung bad company corrupts good morals. Kapag nakikipag-associate ka with unbelievers, it is not na para maabot ka sa mga unbelievers. Talaga yun. Maabot ka sa mga unbelievers. Hindi yung, oo, pumunta ka doon. Pero, hindi yung para ikaw impluensyahan nila. Dapat ikaw yung impluensya sa kanila. Di ba? You should not be deceived. You should not fall asleep in your spirit. When a Christian allows the sin to be on the platform where it shows that it's okay, it is an insult to God that God has died for you, for us, with nails pierced to save us. Then a Christian calls himself a Christian and do this abomination to God. Sabi doon, kapag inayaan lang daw natin, na okay na lang sa atin, yung, ay, okay lang yan, Kristiyano din naman. Ganon kalaki impluensya ng Kristiyano. Pag nakita ka ng ibang Kristiyano, tapos nakita niya ginagawa mo, umiinom ka, or gumagawa ka ng hindi tama sa mata ni Lord, tapos nakita ka nila, ng mga mas batang Kristiyano, ay, okay lang pala yun eh. Diba? Okay naman pala yun. Hindi naman pala masama yan. Sige na. Meron na silang sinet sa standard kasi nakatingin din sila paano ka sumusunod sa Lord eh. So, para saan yung yung namatay sa atin, namatay para sa atin si Lord, di ba? If we are just okay with everything else, para saan yung sacrifice ni Lord sa cross, yung pagkamatay niya, na niredeem niya tayo mula sa kasalanan, di ba? If doon din tayo pupunta sa kasalanan, di ba? It is an abomination to God. Sabi doon, next slide, when He is, si Jesus daw, when He is with a group of, di ba si Lord, hindi naman niya tinanggihan na makiupo siya sa mga tax collectors, di ba? Sa mga ganon. Sa mga sinners, sa panahon na nabubuhay siya. Hindi siya yung siya yung bumabangka, sabi nga, sa kwentuhan daw. Siya yung bumabangka. So, Jesus controls the atmosphere. So, we must be watchful. Sabi sa Galatians 5:9, a little leaveneth the whole lump. Ang konting konting leaven the whole lump. Kasi sa panahon noon, 'di ba, yung leaven, ginagamit siya sa baking, 'di ba? Yun yung yeast. Yung yeast. Sa panahon nung Exodus daw, hindi daw pinagbawal daw ang yeast sa bahay ng mga Hudyo. Sa time ng sa Exodus, yung Passover lamb. Correct niyo ako kapag may Correct niyo din ako kapag may Yan. So sa Passover daw, kahit pinagbabawal ang paggamit ng yeast, and kahit nga daw magkaroon ka ng yeast sa loob ng bahay mo, pinagbabawal din yun. Kasi, ano ba yung ginagawa ng yeast? Alsa niya, pinapatubo yung tinapay. But, sabi kasi sa ang yeast, wait lang. Sabi, just a small amount of yeast will make a loaf bread rise. Or, a little bit of legalistic teaching, sabi. Legalistic teaching will quickly spread, infiltrating the hearts and minds of individual believers until the entire church is contaminated. Ang leaven daw or ang yeast ay ginagamit para mag-ferment ng dough. Main ingredient daw siya para pampaalsa. So, it affects the whole tinapay, the whole lump, sabi. So, sabi sa Galatians 9, a little leaven leavened the whole lump. So, sabi ni Paul, sabi doon,
Paul stresses that Christ, by God's grace and through the inner working of the Holy Spirit, has set believers free from the slavery to the outward control of the law. Then he begins to list the destructive consequences of returning to a legalistic bondage to the law. One adverse outward spiritual growth, sabi, you are running well. You were running well. Who hindered you from obeying the truth? Sabi sa next slide. Ay, saan na yun? Wala pala sa slide, sorry. Sabi, you are running well eh. Okay daw yung pagtakbo mo eh. Sabi, sino ang nagpigil sa'yo from obeying the truth? Who hindered you from obeying the truth? This persuasion is not from him who calls you. A little leaven leavens the whole lump. I have confidence in the Lord that you will take no other view, and that no one is troubling you will bear the penalty, whoever he is. Grabe yung pagbabanta ni Lord doon. A little leaven lang daw, parang a little na, tama ba May? Parang pagsisinungaling. Parang maling teaching. Parang a little lang daw na niligaw mo yung isang tao, and it will quickly spread even into the entire church. Sabi, it is not from the one who calls you. Hindi daw ito galing kay Lord. So sabi doon, the one who is troubling you will bear the penalty, whoever he is. Grabe yung yung threat. Grabe yung yung totoo kasi yung mga salita ni Lord din. So, we should not be controlled by that leaven, 'di ba? Nagets niyo ba? Amen, by God's grace. Yan. By God's grace, maintindihan po natin. Ayan. So, leaven symbolizes wrong teaching that destroys true Christian freedom. Ang leaven daw, it symbolizes wrong teaching, kumbaga parang nililigaw yung isang Kristiyano mula sa katotohanan ni Lord. Sabi ni Paul, it quickly communicates to the church and warns, di ba, nagwo-warn daw si Lord that God will judge the false teachers who have been tripping them up. Grabe, no? The Lord will judge those false teachers who have been tripping them up. Yung mga false teachers na kung saan natalisod, tama ba? Or false teachers who have tripped yung mga believers. Grabe yung salita ni Lord, no? So, it's a very big responsibility or calling kay Lord kapag tinawag tayo ni Lord na may influence sa ibang tao. Kasi, we are accountable to the Lord. Amen? We are accountable to the Lord. So, we have to be watchful. Basta ang eyes lang natin, lagi kay Jesus. Eyes natin, yung standard natin, lagi kay Jesus. We do not have in our hearts yung anuman yung any comparison, any pretensions. Alisin natin yun. Walang ganon sa Lord. So, alisin natin yung mga leaven na yan, yung mga maliliit na bagay na yan, na pwedeng magpa-sira sa whole lump, sa whole bread, sa church. Diba? So, leaven represents sin, and precisely the sin of pride. It is the arrogant attitude ng sin. Yan. So, the Lord is warning, 'di ba? Warning those who yung mga gumagawa ng ganito. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 5:6, don't you realize that this sin is like a little yeast that spreads through the whole batch of dough? Sabi ni Paul. Di niyo ba na-realize na kasalanan na to parang isang yeast na kumakalat sa buong tinapay? Grabe, no? Ang kasalanan sa isang buong tinapay. Ang tinapay na tinatawag dito yung church eh. Yung entire church.
So, don't you realize na yung sin na yon, it can damage the church. Yan. So, Paul is very strong sa mga sinasabi niya. So, the church must deal with the person's sin. A single member's sin affects the entire body because we are all collective parts of one whole. Sabi sa 1 Corinthians 12:12 yun. So, siguro ikakatin natin to. Pero tapusin lang natin to sa leaven. A little leaven, sabi ni Paul, a single member's sin daw can affect the whole church kasi we are all collective parts of one whole. So the church should heal, restore, and keep the body as one pure and moral community of believers, as it lives and moves and has its being in Christ. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 5:7, then you will be like a fresh batch of dough, made without yeast, which is what you really are. Kailangan daw kapag may yeast, kailangan i-address na daw agad yun. Kailangan daw ganun. Hindi daw siya pinapalaki kasi yung yeast kumakalat sa buong tinapay. Kapag may kasalanan, kailangan daw ina-address na yun sa church kasi it can spread to the whole church. Diba? So, sabi ni Paul, ito yung good na sinabi, then you will be like a fresh batch of dough. Magiging fresh batch of dough daw kayo. Made without yeast. Made without yeast. Which is what you really are. Ang church daw is made without yeast, na ganun naman daw talaga dapat. Diba? Walang dapat sin na naghumagapang. Sin na nag-uunti-unti. Diba? So, dapat walang ganon kasi ang church should be a batch of dough made without yeast. Amen? Amen. So, I think dito muna tayo magtatapos kasi susunod na natin ito kasi mahaba pa itong usapin. Ayan. So, amen. So, ang po natin ngayon sa umagang ito is for us to be Christians na kung saan to be watchful. Diba? We should be watchful in whatever we see, diba? We should not fall asleep, sabi nga dun sa sa mga nabanggit natin kanina. So, diba? We should not be asleep, katulad na lamang ng 2 Corinthians 13:5. Examine yourselves to see if your faith is genuine. 1 Corinthians 15:33, bad company corrupts good morals. Do not be deceived. So, we should be watchful. We should be awake. Diba? Wake up, church. Sabi natin. Sabi mo sa sarili mo, wake up. Wake up. Yan, wake up. So, we should not be, yung natutulog doon sa mga gustong pagawa sa atin ni Lord, yung sa mga bagay na marami nang nangyayari. Di ba, narinig natin, earthquakes, wars. Di ba, sabi sa Bible, you will hear wars and rumors of wars, earthquakes, ganyan. But then, we should be alert always. In natural, meron nga tayong, di ba, alert, di ba, na we should be alert sa nasabing, earthquake, but in the mighty name of Jesus, we are safe in Jesus' name. Amen? Amen. And we will pray na hindi yun mangyari, yung earthquake na yun. So, we should be awake, katulad ng pag-aabang, hindi naman tayo nag-aabang doon, no? Alert lang tayo sa kung ano man dapat mangyari, anong mangyayari, di ba? Kailangan alert tayo bilang mga Kristiyano because, if we are not watchful, people or Christians can be deceived. Many have been deceived, di ba? Many have been deceived. Kahit anumang pagsunod nila sa Lord. Pero at one time, their spirit lumayo at one time, a person's spirit can stray away from God. Yung character ni Lord, kung sino si Lord, ano yung love ni Lord, di ba? But that is why we must be watchful. Okay? Amen? Okay. Amen. Opo, sabi ni Kayla. Amen. So we should be watchful. Amen. Hold on to what's true. Amen. So let us all stand up po. Let's pray.
Let's pray. Thank you, Lord Jesus, God, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, Lord God. For we know, Lord God, na marami ka pang gustong sabihin, Lord God. Marami ka pang gustong i-share, Lord God. Marami ka pang gustong i-reveal, Lord God, sa amin, Lord God. And Lord, we allow, Lord God, you to move in our lives, Lord God. Lord, we allow you, Lord God, to speak to us, Lord God. Lord, you want us to communicate with you freely, Lord God. Lord, we want to hear from you, Lord God. Lord, yes, Lord, we open our ears, our eyes, Lord God, our every, Lord God, Lord, everything, Lord God, our every very being, Lord God, is open, Lord God, to receive from you, Lord Jesus, to hear from you, to know you more deeply, Lord God. Lord, we know, Lord God, na, Lord, sa umagang ito, patuloy niyo po kaming nire-remind, Lord God, to hold on to what's true, Lord God. And Lord, the truth, Lord God, na sinasabing katotohanan, Lord, ay ikaw lamang po, Jesus, Lord. Ikaw lamang po, Jesus, Lord God. You are the only way. You are the way, the truth, and the life, Lord God. Lord, everything in the Bible says, Lord God, that you are true, that you are true, you are the truth, Lord God. Ikaw yung katotohanan, Lord. At sa buhay namin, Lord God, may we always fix our eyes on you, Lord God. Yung totoo sa buhay namin, yung totoo, Lord God, that you are faithful, Lord God, na yung katotohanan na ikaw ang Diyos ng pag-ibig, ikaw ang pag-ibig, oh. We pray, Lord God, na patuloy ka, Lord God, na magpaunawa sa amin ng mga bagay na ito, Lord God. Lord, patuloy niyo po kaming kausapin, Lord God, even in our dreams, Lord God, even when we are active in the day, Lord God, even whatever we do, in any time of the day, Lord God, freely speak to us, oh Lord God. And Lord, we pray, Lord God, that as we follow you, as we fix our eyes on you, let the joy of the Lord remain, Lord God, and be our strength, oh Lord Jesus. Lord, that we will look, Lord God, look forward, Lord God, in spending eternity life, Lord God, with you in heaven, Lord God. And there is no other place better, Lord God, than in your courts, Lord God, than in heaven with you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, Lord God. We bless your name, Lord God. Patuloy ka po, Lord God, maitaas, mapapurihan, Lord God, sa aming kalagitnaan at mga narinig naming salitang ngayong umaga, Lord God. Ikaw po, Lord God, magtanim na malalim, Lord God, and let it be applied to our lives, Lord God. Let it be a shield, Lord God. Your words, Lord God, a shield to protect us, Lord God. A shield, Lord God, to be used, a sword to be used, Lord God, in the time of our need, Lord God, Jesus. We thank you, Lord God. We bless your name, Lord God. To you all the glory, Lord God. Honor and praises, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord.